Hey mga brods, may balita nga tayo dito kay Calvin Oftana. Yes mga kabrods, alam din naman natin ng SMB hindi pa rin tapos sa mga tradings na ganito. Pero ito nga, si Calvin Oftana palang isa sa mga gusto nilang kunin sa TNT Tropang Giga. Yes mga kabrods, ito medyo mahirap itong plano ng SMB dahil TNT pang sinasangga nila dito. Pero yun nga, ang gustong i-offer ng SMB ay yung hindi matatanggihan ng TNT Tropang Giga. Yes, pinag-iisipan pa ito sa kanilang meeting kung sino yung bibitawan ng Beermen para nga ma-valuehan nila ito ng malaki para katulad ni Calvin Oftana, kasi yung value ito ni Oftana mga kabrods na i-offer ng SMB. Pero sa tingin nyo, sino kaya yung i-offer ng SMB mga kabrods? Pero ito kasing si Calvin Oftana, one of the best shooter rin kasi ito ng PBA. Yes mga kabrods, shooter na and maganda pa sa depensa. Sabi nga nila sayang wala si Oftana sa Gilas dahil shooter nga, nawalan tayo ng shooter sa Gilas sa Pilipinas. Pero syempre, ganun talaga mga brods syempre, alam din naman ni Coach Tim Gon yung kanyang mga chemistry players na pinaglaro ngayong first window against Guam. Pero ito nga pong si Calvin Oftana mga kabrods, gustong gusto rin ito ng SMB na makuha, lalong lalo na yung best friend niya si John Marfardo dyan sa SMB. Ayon din sa mga reports and rumors na ito pong si Abay mga kabrods parang inaakit nito na mapunta si Oftana sa SMB. Bakit? Syempre si Marcio nagkakaedad na. Si Chris Ross mga kabrods, one of the best shooter rin ng SMB. Alam din naman natin magre-retiro na yan, nag-assistant coach na nga, di ba? Kaya ito, kailangan nila ng mga papalit dito sa mga aalis na Death 5 na dalawa ng SMB para nga mga kabrods maging future franchise player nila. Pero itong si Calvin Oftana ang nakikita nila. Yes mga kabrods, si Marcio shooter rin, pero pag nawala yan, wala ng mga ganitong consistent shooter, legit shooter ng SMB. Unlike dito kay Calvin Oftana, pag nakuha ito ng SMB, hindi mo ramdam na mawawala yung mga best shooters mo dito sa SMB pag nawala yan sila. Dahil ito pong si Calvin Oftana, one of the best shooter ito ng PBA and maski sa Gilas Pilipinas mga kabrods, consistent na player mga kabrods. Kung hindi man ito at inaalat man ito sa labas, mga kabrods, ang kagandahan kay Calvin Oftana, kayang-kayang pang umilalim pa mga kabrods. Yes, ang ganda ng footwork sa ilalim, ang ganda ng perimeter, ang ganda ng paggamit ng kanyang pangangatawan, athletic na player mga kabrods, and ang ganda pa ng court vision. Yes, ayan ang kagandahan kay Calvin Oftana. Kaya nga dito sa SMB, pinag-iisipan na talaga nila ito para makuha si Oftana dahil alam nila na talagang napakalaking bagay ni Oftana para sa kanila. Lalong-lalo na ito, magpe-playoffs na rin tayo mga bros, diba? December na rin. Kaya mabilis na lang ito. Kaya kailangan maayusan na ito ng SMB dahil yung trade deadline, baka dumating na rin yan. Sayang din kasi mga kabros. Kaya kung ako sa SMB, dapat gumalaw na rin sila dahil dito sa playoffs round ay ibang kwentuhan na ito mga kabrods, ibang laruan na ito, talagang seryosohan na. Pero sa SMB kasi gusto kasi nila mag back-to-back champion ng All Filipino Cup, kaya gusto rin nilang makuha si Calvin Oftana na shooter na ito. Pero yun nga, kung kukunin nila si Calvin Oftana, sa tingin nyo mga kabrods, sa lahat ng mga SMB fans, sa tingin nyo, sino kaya yung bibitawan ng SMB na makuha ito pong si Calvin Oftana dahil talagang gustong kunin ito ng SMB na additional shooter sa kanila bago mag-playoffs round. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods Matthew Wright and Cedric Bearfield. Yes mga brods, ito naman yung mga inahabol daw ng Barangay Nabra San Miguel sa trade deadline para sa playoffs round mga kabrods. Ito, unahin muna natin, ito pong si Cedric Bearfield. Ito kasi gusto na nga ngayong ma-trade, maski Converge, maski TNT, SMB, Ginebra, gustong kunin ito pong si Cedric Bearfield. Pero yun nga mga kabrods, hindi nyo rin alam na ang Barangay Nabra San Miguel din pala ay interesado sa batang player
na ito. Si Cedric Barefield kasi, ang point guard ng Blackwater Bossing mga kabrods, gusto na rin mga trade. Yes, mga kabrods ng Blackwater, naghahantay sila ng best offer sa kahit anong kupunan para matrade. Ito pong si Cedric Barefield. Syempre, ang ganda ba naman ng laruan na ito? Parang leader na rin ng Blackwater. Pero ito, ang Blackwater kasi farm team yan. Kaya nag-aanap yan ng mga under the table offer mga kabrods. Pero ito pong si Cedric Barefield kasi, talagang ang daming mag-offer dito. Tignan nyo naman yung laruan nito, 6'2 or 6'1" na point guard, napaka-athletic, parang import ang laruan, talagang best scorer. Yes, siya talaga yung highest scorer dito sa Blackwater. Siya rin yung parang nagiging leader nila, yung go-to guy nila, best scorer nila. Siya na talaga mga kabros, ang ganda pa ng court vision, ang ganda pa, napakabilis pa maglaro mga kabros sa height niyang 6'2 na point guard na matangkad pa. Mga kabrods, napakabilis. Yes, mga kabrods, talagang yung laruan na ito pang ibang bansa na rin dahil syempre galing din ito sa ibang bansa. Ang dami na rin experience na itong ng pro leagues sa ibang bansa, kaya pagdating sa PBA, kayang-kaya niya at yakang-yaka niya dito mga kabrods. Kaya gustong kunin ito ng Ginebra and ni Coach Tim ko, lalo-lalo tapos ng first window natin. Focus na ulit sila ngayon sa laruan sa PBA at sa mga tradings na ganito. And lalong-lalo na si Cedric Barefield ay talagang gugustuhin at ipupush nila bago ang playoffs round. Dahil nanganganib ngang Ginebra standing ngayon. Kaya ito, si Matthew Wright naman. Yes, ito, gustong ihabol din ng Ginebra. Alam din naman natin si Matthew Wright, wala pa itong kupunan as of now. Pero maglalaro sa Southeast Asian Games. Yes, naka-line up siya dyan sa Southeast Asian Games sa Gilas line-up natin. Pero yun nga, syempre, dun pa lang makikita mo na, unti-unti nang babalik ito pong si Matthew Wright sa basketball, knowing na naka-line up na siya dyan sa Gilas Southeast Asian Games. Pero ito, ang Ginebra, gusto rin makausap na rin ito pong si Matthew Wright dahil bago mag-playoffs round, gusto nga nilang makuha na si Wright sa Ginebra. Syempre mga kabrods, ito pong Ginebra struggling, baka nga hindi pa makapasok ng playoffs kung sakali Yun pa yung magiging worst mga kabrods. So sayang na naman. At ito, mapapaasa mo na naman yung mga Barangay Ginebra fans, di ba? So kung makuha mo si Matthew Wright, malaki rin yung tsansa na talagang makapasok ang Ginebra sa playoffs. Bakit? Si Matthew Wright, one of the best shooter lang din naman ito ng PBA and galing pa ito ng Japan B-League mga kabrods. Siya rin yung naging best shooter nila dyan sa Kyoto Hanaris and maski dun sa Kawasaki Brave Thunders. Talagang si Matthew Wright ang nagiging best shooter nila dyan and best scorer pa. Kaya pagdating sa PBA, makikita mo ang kanyang pagbabalik talagang kaiba na mga kabrods. Nag-improve na Matthew Wright. Kaya nga ang Barangay Ginebra gustong offer ng malaki na si Matthew Wright para nga makatulong na rin bago ang playoffs round. Gusto rin sana nilang ibalik kasi si Malonzo after ng Gilas. Diba naandyan si Malonzo sa Gilas dyan sa full line-up pero hindi nga nila maidagdag dahil nakaban pa ito sa PBA. Pero ito, gusto nga nilang makuha naman si Matthew Wright. Yung rights na ito nasa Phoenix pa rin. Pero madali na lang yan mga kabrods. Unrestricted free agent ngayon si Matthew Wright. Kaya ngayon, focus nila ngayon ang pagkuha kay Matthew Wright and Cedric Barefield mga kabrods. Sa tingin nyo ba, kapag nakuha nila yung dalawang players na ito, madadagdagan bang magiging chance nilang makapasok ng playoffs round? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Tara Europe, yun lang. I'm out.